Nakakagulat na naglabasan ng mga impormasyon na nagpapakita ng posibleng kasabwatang kinasasangkutan ni Raffy Tulfo sa isang kontrobersyal na imbestigasyon sa Lotto. Ayon sa mga ulat, tila nabuking na ang mga kalokohan at ang tila pagkakasangkot ni Liza Marcos sa pagnanakaw sa PCSO. Ang mga ito, mga pangyayari ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa kanilang mga pangalan. Sa kabila ng kanilang dating reputasyon bilang mga personalidad sa media, tila hindi may iwasan ang sari-saring kontrobersya na kinasasangkutan nila. Ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng malaking epekto hindi lamang sa kanilang mga karera bilang isang politiko kundi pati na rin sa kanilang mga tagasunod sa publiko na pangkalahatan. Nananatili pa rin bukas ang mga tanong hinggil sa tunay na kasaysayan sa likod ng mga pangyayaring ito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsisiyasat upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Hinihiling ng mga mamamayan ang agarang aksyon mula sa mga kinauukulan upang mabigyan ng linaw ang mga isyu at mabigyang hustisya ang mga naaapektuhan, hindi lamang ito para sa ikakabuti ng mga sangkot kundi para na rin sa kalinisan at integridad ng mga institusyon na kanilang kinakatawan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang panibagong anomalya sa Philippine Charity Sweepstakes Office, yung pagkapanalo ng Lotto. Ito na-diskubrihan ni Senator Raffy Tulfo. Okay. So, gawa ulit ako ng disclaimer. Yung ating General's Opinion na channel, na-hack ito noong Sunday. Hindi ko na ma-open yung account. Walang violation sa YouTube ang General's Opinion, kaya nakakapanood pa kayo ng mga videos ko dyan. Kaya lang hindi na ako maka-upload. In case na may mag-upload ng mga panibagong videos dyan, hindi na sa akin. Kasi baka yung hacker mag-upload ng videos, tapos yung video na yan gagamitin laban sa akin. So hindi sa akin yan ha. Okay, so salamat at meron tayong backup channel itong General's Viewpoint. Salamat sa inyong panonood. So sa mga tao na gusto akong tumigil sa pag-vlog, kahit 10 beses nyong i-hack ang aking mga channel, 10 beses din ako mag-create ng panibagong channel. Tuloy-tuloy ang ating pagpapahayag ng katotohanan. Okay, so ito, dark chocolate. Meron po tayong stock, bagong dating. Napakabango, 100% pure cacao. So as usual, dito pa rin kayo mag-text o tawag. 0916-9000-997. Okay, dito, balita sa Inquirer.net. By the way, salamat sa aking kaibigan, yung researcher ko si Eudora. Siyang nagpapadala ng mga articles na tinatalakay ko dito. Multiple wins in single month. Tulfo questions another PCSO incident. Kahapon ito na balita. Grabe. Bago lang, kailan ba yun? Nung January ba? O February, early February? Yung sa isang buwan, 5 ang nanalo. Tapos, ang total na panalunan is, I think, 1.7 billion pesos. Mga hindi kapani-paniwala. Okay, nung bagong upo ang administrasyong ito, malala nyo yung 433 winners, na magkano bang napanalunan ng bawat isa, halos 500,000? First time na nangyari yun. So, noon, sabi nila, imbestigahan yung pagkapanalo ng 433. Walang nangyari sa investigasyon. So, mabuti na lang ngayon at merong Senator Tulfo, sino pa yung kasama niya, Senator Pimentel, na nag-imbestiga at hindi pa natatapos yung resulta ng
yung pagkapanalo ng 5 winners in 1 month, 1.7 billion pesos. Ito na naman. According to Senator Tulfo, lone bettor nanalo multiple wins in single month. Grabe, imposible, di ba? Ako, maswerte na, manalo ka kaysa, kailang yung isang buwan, manalo ka 2-3 beses, di ba? Kaduda-duda na. So, dito sa article na ito, sabi ni Senator Tulfo na this time, it may be hiding in the form of a lone bettor who allegedly won the games multiple times in single month. Okay, so based on the submission given to us after the issuance of subpoena to PCSO, there are some questionable matters concerning Lotto games and Lotto winners, sabi ni Senator Tulfo. Hindi niya sinabi yung mga questionable matters, kaya in-insinuate niya na yun na nga, papaano manalo ang isang tao ng ilang beses sa isang buwan. Okay, ito yung statement niya. While there are already initial findings where the same person wins multiple times in single month, we are still studying the documents further and will divulge all information not protected by data privacy laws on the scheduled hearing of Senate Committee on Games and Amusement on Monday, March 18. Wow! So, abangan po natin ito, March 18, kasi pera natin ito eh. Yung ganyan, pag palaging nananalo, nauubos ang pondo ng PCSO. Ang intent, bakit nagkaroon ng PCSO panahon ni President Marcos Sr.? Para kikita ang PCSO at ang kita karamihan itutulong sa mga nangangailangan. At alam ko, maraming natutulungan ang PCSO, yung mga indigent sa mga ospital, walang pambayad, kulang ang pondo ng gobyerno natin para isustento yung libreng pagpagamot. Dahil may PCSO, dahil may income eh. So yung income na yon gagamitin para sa mga mahirap. Kung palagi lang mapanalunan, anong mangyari? Di maubos, darating ang panahon, maubos ang pundo ng PCSO, mabawasan ang taong matulungan, di ba? Kaya maganda at may mga ganitong investigasyon sa Senado na didiskubre yung mga ganitong anomalya. Okay, may isa pang anomalya na sinabi ni Senator Tulfo, I think early this month o last month, yung minor glitch. Ano yun? Yung, di ba, may machine na pipick upin yung bola para yung bola na yun, nandun yung numero. Naku, yung machine, hindi niya na-pick up yung bola. Ay, kaduda-duda yun. So, ano lang daw, minor glitch lang daw yun. Sabi, minor lang. To me, it's not a minor glitch. There is something wrong sa operasyon ng PCSO ngayon. So, salamat Senator Tulfo and other members of the committee. Asahan namin ang inyong magandang resulta para ma-save ang pera ng taong bayan sa pundo ng PCSO. So, grabe. Maraming nagsasabi na ito na yung kaliwat kanan na corruption sa gobyerno ngayon. So, PCSO, ano pa, nandyan sa Department of Agriculture, smuggling, hoarding, tapos nandyan yung NFA, na grabing bentahan ng bigas. Pera ng taong bayan, ibinili ng bigas. Dapat sana itong bigas na ito is buffer stock. Gagamitin
ng bayan, ng gobyerno in case na may kalamidad. Ang nangyayari, ibinebenta ng mga tiwaling opisyal sa NFA sa mga private traders na walang bidding. Binebenta ng mura, kinapalabas na malapit ng masira, kaya binebenta ng mura, 25 pesos per kilo. Kailang ang ginawa, yung sako pinalitan. Tinanggal yung sako na may markang NFA, iniribag nila sa isang ordinaryong sako na lumalabas na commercial rice. Tapos ang mga private traders binebenta ng 50 pesos per kilo. Di ang laking kita. So kumikita yung mga private traders, dalawa lang yung pinili, walang public bidding. So luging-lugi ang taong bayan. Ganyan na po ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Kaya malalakot ulit si Medal of Valor awardee Colonel Ariel Kerubin sa interview niya sa media. Sabi niya, talamak pa rin ang kagutuman, ang kahirapan ng taong bayan, ang krimen, droga at korupsyon. Ano pa? Sabi ni Attorney Vic Rodriguez sa rally sa Liwasang Bonifacio, ang problema ay hindi ang konstitusyon. Ang problema is korupsyon, inflation, at saka public persecution. So, sana magsilbing ito wake-up call sa ating gobyerno ngayon na sana ayusin nyo naman ang pamumuno. Sana maging totohanan sa pangako. Ano yung pangako? Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ano pa yung mga pangako? Bayan, babangon muli. Paano ka babangon muli kung ang bigas para sana sa mga naghihirap ay binibenta lang ng gano'n? Winawaldas. Paano? Yung PCSO na grabe, imposible yun. Naniwala ba kayo na pwedeng mangyari yun? Yung isang tao manalo ng ilang beses sa isang buwan. So, ito lahat ay mga kaduda-duda. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagbatikos o pagpuna ng isang economic research group o think tank sa Administrasyong Marcos Jr. kung saan mismong data ng Philippine Statistics Authority, yung labor force survey ng PSA nagpapakita ng kapalpakan o hindi pag-asenso ng ekonomiya ng ating bayan. Okay. Sa Philippine Star na news, written by James Relativo, ang title is Loss of 1.4 million jobs highlights need for strong agriculture and industry. Okay, ang Philippine Statistics Authority nagkandak ng survey, tinawag nilang Labor Force Survey. Gaano kalakas ang Filipino labor? Okay, ito ang result ng survey. Noong January 2023, last year, ang labor force umaabot ng 47.35 million Filipinos, employed individuals. Yon, labor force. Itong January 2024, pinaka-latest, ilan na lang ang labor force natin o employed Filipinos, employed individuals? 45.94 million. Ibig sabihin, nawalan ng trabaho ang 1.4 million Filipinos. Yan po ang resulta sa labor force survey. Sa isang anggulo, tinatawag na contraction of labor force. Iba naman ito. Noong January 2023, ang labor force 49.73 million. Itong January 2024,
48.09 million na lang. So bumaba ng 1.6 million contraction. So ito nagpapakita lang na kumukonti ang trabaho. Ang pangako noon ng kandidatong Bongbong Marcos Jr., anong pangako niya? Trabaho para sa Pilipino. Will create jobs. Nako, tuwang-tuwang mga OFWs. Ang daming nagdiriwang na OFWs, di ba? Napakalaki ang boto na nakuha ni candidate Bongbong Marcos Jr. sa mga OFWs dahil umaasa noon ang mga OFWs na pag nanalo ang Marcos Jr., magkakaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas at ang ating mga OFWs uuwi na lang sa Pilipinas at dito magtratrabaho. Nako po, sorry po mga minamahal kong OFWs, parang hindi pa kayo makakauwi. Bakit? Kumukonti po ang trabaho dito sa Pilipinas kasi marami ang nawawala ng trabaho. 1.4 million Pilipinos nawala ng trabaho. Okay? So ano ang solusyon ng Ibon Foundation Economic Research Group? Ang solusyon ay minungkay nila, ang gobyerno dapat mag-focus sa development ng agrikultura and Filipino industries instead of attracting foreign direct investment. Kasi sabi nila, itong mga foreign investment, negosyo lang yan, yung ganansya lang ang kanilang hinahabol. Hindi yung tulungan ng mga Pilipino or para umangata, hindi. Mga negosyante yan, makasarili. Negosyo. Ganansya ang gusto nila. So, agree ako dito. Dapat ang i-develop dito kasi napakayaman nating bansa. Masisipag ang Pilipino. I-develop agricultural country tayo eh. Malala ko, panahon ni President Marcos Sr., kabataan ko na noon eh. Napakagaan ang buhay nung panahon ng Marcos Sr. Bakit? Ang dinevelop niya, agrikultura. Kaya nga may masaganang 99, may masaganang maisan, may palaisdaan. Ang daming programa nung dinevelop ng Marcos Sr. ang agriculture. Kaya sufficiente tayo ng pagkain noon. Tayo pa ang nagbebenta, nag-export ng bigas. Food self-sufficiency tayo panahon ng Marcos Sr. kasi dinevelop niya ang agrikultura and Filipino industries. Wala akong masyadong maalala na focus ng Marcos Sr. no na nag-i-invite siya ng mga foreign direct investment. Meron din mga kailang hindi yan ang focus, priority. Ang focus ng Marcos Sr. noon is development of Filipino industries. Anong resulta? Magaan ang buhay. Malakas ang ekonomiya natin noon. Malala ko, elementary ako eh. Siguro, naabutan ko yung $1 is to 6 pesos ang dollar exchange rate. Ang Coke noon, malala ko, parang 20 centavos lang eh. Coke. Ang baon ko, sintimo lang. Elementary ako, 1965. Ang dami ko nang mabili sa sintimo. Bakit? Malakas ang ekonomiya natin noon. Walang masyadong namumuhunan. Sariling atin noon. Ngayon, ano ang focus ng administrasyon ito? Biyahe pa more. Kaya ang presidente nandun, Germany, Czechoslovakia. Katatapos lang niyang nagbiyahe ng Australia 2 beses, doon na naman, diretso na naman sa Europe. Sige, BBM. Anong ibig sabihin ng BBM? Biyahe more. Ang sarap magbiyahe.
gastos ng pera ng taong bayan, di ba? Yung taong nasa laylayan, hirap na hirap makabili ng bigas. Kasi ang bigas, instead na 20 pesos per kilo, campaign promise, yung pala, instead na pababa, pataas. 40 panahon ni PRRD ngayon, 20 pesos na idagdag per kilo. Yun pala ang ibig sabihin. So, ang focus ng gobyernong ito ngayon is attract foreign investment. Pinagmamayabang nila, press release ng Philippine News Agency, PBBM secures $4 billion in investment pledges. Puros pledges. Pangako, wala namang, kung meron mang natutuloy, kakaunti. Kakaunti ang nagninigosyong dayuhan sa atin kasi ang daming rikititos, ang daming red tape, ang daming korupsyon. So dapat yun ang unahin. Linisan muna itong ating bakuran bago ano. Kaya salamat dito sa economic think tank na ito, Ibon Foundation. Agree ako sa inyong suggestion. Kailan ba maibabalik pa ba ang kahapon? O parang may kanta na ganyan. Akala natin noon na like father, like son. Merong like father na ginagaya, di ba? Ang Marcos Sr., he ruled for 20 years. Okay lang, nung Marcos Sr., dahil gumanda naman ang buhay. Kagaya ng Duterte, kung pwede lang sanang ma-extend ang term ni PRRD, okay lang. Parang Marcos Sr., okay lang. Dahil magagaling na leader. Ang gusto nitong Marcos Jr., mag-People's Initiative, kasama si Romualdez na hanggang 2034 ang kanilang ano. So, ilang taon yan, ang tagal, parang yun na nga, like father, like son. Huwag nyo nang gayahin yung panunungkulan ng Marcos Sr. dahil hindi nyo kaya. Ibang leader si Marcos Sr. Talagang matalino, may sariling diskarte, siya ang tunay na presidente, Marcos Sr. Kahit Amerika, hindi siya kayang diktahan. Ngayon, ang presidente, siya ba talaga ang namumuno o may mas mataas sa kanya na nagmamando, may gawin mo yan! Yes po. Doon tayo nagkakaproblema, mga kaibigan, dahil hindi tayo naniwala kay PRRD. Nung sinabi niya, weak leader yan. Ano ngayon na pala natin? Weak leader nga. Kaya kung ano ang itinanim, aanihin. Kaya magtiis po tayo dahil weak ang ating leader. Magandang araw mga kaibigan. Magbigay ko sa inyo ngayon ng update tungkol sa katiwalian na nangyayari sa National Food Authority na kung saan iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman. Okay, gusto ko lang i-advertise, may stock pa tayo na dark chocolate. So pwede kayong mag-order first come first serve basis sa number na ito, 0916-9000997. Okay, dito sa Philippine Star na balita ngayon, mayroong statement si Ombudsman Samuel Martires na medyo mabigat ang dating. Lumalabas na parang niloloko lang ng mga NFA officials ang DA Secretary dahil ayaw nila na may madiskubrihan pa na mas malala. So, paano nila niloloko ang kanilang boss? Ito, basahin ko mismo na yung statement ni Ombudsman Samuel Martires. Sabi niya, there may be some people who want to sabotage Secretary
Laurel. He must investigate them. Okay, bakit nakapagbitiw ng ganitong salita ang ombudsman? Kasi may report na yung mga nasuspended, originally 139, nadagdagan, naging 141 ang suspended. May report lumalabas na yung suspended NFA officials na yun, yung iba patay na, yung iba nag-retire na. Eh bakit nakasama sila sa listahan ng suspended? Sabi ni Ombudsman Martires, nagabase lang sila sa listahan ng NFA officials na naisubmit sa kanila. Okay? So, ito, dagdag na statement ni Ombudsman Martires. Sabi niya, the National Food Authority is not fooling us. They are fooling Secretary Laurel. Why? Are they afraid that Secretary Laurel might discover something? From what I know, the scope of the investigation of Secretary Laurel's office is from 2019 to the present. In fairness kay Secretary Laurel, lumalabas na gusto niya talagang ma-uncover ang katotohanan. Lumalabas ng Office of the DA Secretary, gusto niyang ma-stop once and for all itong mga ganitong kalukuhan sa NFA. Kasi yung 2019, yun yung taon na pwede nang magbenta ang NFA ng bigas sa civilians. So gusto niyang malaman yung disposition ng bigas, rice buffer stock sa NFA from 2019 to the present. So ito po yung sinasabi ni Ombudsman Martires na makatakot yung taga-NFA na mas ang madiskubrihan mas malala. Grabe. So, salamat. Itong dalawang opisina nito, yung separate investigation, internal investigation, ginagawa ng Department of Agriculture. Tapos, ang ombudsman, ito ang matindi. Kasi ombudsman na yan. Plus, dalawang houses ng Congress. Ang House Committee on Food and Agriculture nagsimula na. I don't know kailan magsimula ang Senate Committee on Food and Agriculture. So, 4 na investigasyon. Sana itong 4 na ito magtulungan, 4 na investigative institutions magtulungan para once and for all ma-stop na itong ganito nangyayari. Okay, yung sa 141 suspended, meron ng resolution ang ombudsman. Yung 23, na-lift up na ang suspension. So, 118 na lang ang suspended. So, itong 23 na na-lift na ng suspension, karamihan nito are warehouse supervisors or managers. Sabi rin, Antique, Iloilo, Nueva Ecija, nakalimutan ko yung isa. But it does not mean, sabi ni Ombudsman Martires, na absuelto na sila sa kaso. Respondent pa rin itong 23 employees. Ano lang, sabi ng Ombudsman, nakuha na nila ang mga records na dapat makuha sa 23 officials na ito. Kaya, nilip up na yung suspension kasi kawawa naman sila. Suspended without pay. So, mga 1 linggo lang ata o 2 weeks. Ito ang masakit. Yung 118, I believe, meron ding mga mga inosente. Kaya kawawa yung pamilya nila dahil nadamay. Kaya maraming NFA officials